Okay, so ito po yung bagong billing system natin. Video guide para sa version 3. Okay. Version 3 natin is marami po tayong naidagdag na feature. For example, yung multiple format sa mga billing forms natin, receipt forms natin. Mas pinaganda po yung printing quality at nadagdagan ng PDF format. At naidagdag na rin yung database ng support ticket for maintenance and repair. Meron na din tayong database for installation, client database for installation. Okay. Kasama na rin dito yung basic daily time record ng mga employee at yung mga payroll nila. Okay. So umpisahan natin sa login. Ang naidagdag po dito is yung server configuration button. Lalabas po yung integration ng bawat servers natin. Halos pareho lang po sa old version. Dito mo lang ilalagay yung mga server name, router address, API port, user and password ng router na yun. Dito din nakalagay yung kung gusto mong i-enable yung Radius server mo, kung naka-Radius setup ka pa. Then other settings. Okay, andyan po, disable real time, auto login sa MikroTik server router natin, etc. So punta muna tayo sa main window natin. Main window natin, ito po yung bagong GUI natin. Okay, dito po sa upper left side, andyan po yung mga basic settings natin. Pati rin itong button na to, basic settings po yan. Then itong icon na may user, employee settings po yan. Okay, so dito po umpisahan muna natin sa basic settings. Yan, dyan po ang user settings natin. Nakalagay na din dito sa database natin. Additional info is yung ID number for daily time record purposes. Kasama na rin ang daily wage. Okay. Then yung mga employee restrictions. Next, reminder settings po natin. Ang naidagdag lang po dito is mas mas flexible na po tayo. Supported na po kasi ang prepaid and postpaid subscription. Okay. Kasama na rin dito yung disconnection mode. Pwedeng auto disconnect yung client kapag integrated sa MikroTik. Pwede rin auto change profile sa due date profile, which is ang nilalagay dito ng karamihan is yung lower speed na profile. So bawat client pwede ka mamili kung anong gusto mong ilagay na disconnection mode sa kanila. Okay, then nakalagay dito yung mga extension, due date extension. Okay, payment expected payment date. Okay, then mga near due clients para ma-filter natin yung mga malapit na mag-due date. Ahead of time, masesendan natin sila ng billing. Then due date extension at kasama na rin yung time of execution. Okay, time execution sa auto SMS, auto disconnect, auto change profile. Okay. Next sa settings natin is yung profile settings. Dito sa taas, kung anong connection type ni client, magre-reflect sa mga forms. Okay. Next, dito sa baba is yung profile natin. Okay, pag integrated dyan, pwede tayong mag-import. From one MikroTik server, pwede natin import yung mga profile nila. Okay. Dyan. Paano mag-create? Right-click lang, create profile. Yan. Dyan na lahat. Profile name, download speed, upload speed, price. Okay, then local address, remote address. Scripts. Supported din ang scripts. Okay. Next natin is backup settings. Okay, sa backup settings, ganoon pa rin, walang pinagbago. Ang naidagdag lang dito is yung auto-delete ng all backup. So, pwede mo iset dito kung ilang araw ang nakaset dyan. For example, 15 days. Yung mga database natin na 15 days old, mag-auto-delete siya once na ini-start up mo yung system. Okay, para hindi tayo hindi napupuno yung storage natin dahil sa backup. Okay.
Same sa old version, may auto backup during startup, may auto backup sa Gmail. Okay? Gmail. Auto backup sa local host natin. Local host natin is yung storage natin. Okay? So next, Gmail settings. Gmail settings, nilagyan ko na siya ng sariling sender ID, header at saka footer. Pwede rin siyang form or billing details only. Okay, pwede din natin siya i-test connection kung naka-integrate nga ba yung Gmail natin. So paano mag-integrate ng Gmail? Basic lang, nilagay mo yung Gmail credentials mo dito, then test connection. Okay, pag ito lumabas, itong warning na to, ibig sabihin lang meron kang kailangang ayusin na settings sa Gmail mo. Yun po yung less secure apps. Okay, punta lang tayo sa Gmail natin dito, then manage Google account, punta sa security, hanapin natin yung less secure apps, turn on natin. Pagka turn on, okay, punta ulit sa Gmail, may magki-critical security settings, punta natin, check activity, then yes, click lang natin yung yes, it was me. Okay, okay na po yun. Then check ulit natin. Ulit sa system, test connection if papasok siya. Okay, so since successful siya, magre-reflect dito sa Gmail natin yung confirmation na na-integrate na yung Gmail natin sa system. Okay, so next, SMS settings. Okay, parang dati pa rin, supported ang SMS gateways, kaso yun nga lang hindi siya practical. Okay, SMS gateway natin, ang server po natin dito is iTexmo. Pwede rin naman ang USB modem via MikroTik. Lalagay lang natin dito yung USB port name tulad nitong server ko. System port. Yeah. Port name niya is SMS, kaya yun ang nakalagay. USB channel niya. Sa USB channel, ito po. Okay. Paano ma-check kung ano ang tamang channel? Okay, ganito po yan. Send tayo ng SMS. Select po natin yung port ng SMS. Ang pinaka-common po na gamit nating channel is 1. Test send natin. Kung magsesend siya sa number. Okay, kahit ano na lang yan. Kailangan po dito, mawawala tong sending window. Pag yan po hindi nawala, ibig sabihin mali yung channel natin or may problema sa USB modem. Okay, so send natin. Nawala po siya, ibig sabihin okay po yung channel na yon. Okay, check natin sa cellphone, may na-receive po tayo. Okay. Sige, try natin yung maling channel, 0. Pagka-set mo yung 0, mag-i-stack up siya dito. So mali yung channel na 0. Although makakasend pa rin yan, yun nga lang napakatagal. Hindi po pwedeng gamitin yan sa batch sending kasi napakatagal ng interval. So most commonly, 1 ang ginagamit na channel. Kung ayaw ng 1 sa inyo, pwede nyong i-change yung ibang channel. 2, 3 hanggang 4. Okay. So yan po ang SMS natin. Dito po, kung dedicated, may sarili kang MT for MikroTik for SMS, dito mo siya ilalagay. Okay. Try natin. Connected na siya. So naka-connect na siya dito sa MikroTik natin na may USB modem. Okay, next, FB Messenger settings. Okay, nilagyan ko na rin po siya ng sender ID. Okay, then header at footer. Dito po tayo maglalagin ng Facebook sender natin. Ang supported lang po dito is Facebook account. Hindi po siya pwedeng gamitin yung mga business account, mga Facebook page. So pure Facebook account lang po ang ginagamit dito. So I suggest gumawa kayo ng account nyo for billing alone. Okay, next.
import. Okay, import-export. Dito po tayo mag-i-import ng mga accounts natin pag meron tayong existing setup, PPOE, or pwede rin reduce, mga reduce accounts. Next, group manager. Dito po, groupings. Kung gusto mo i-grouping yung mga clients mo. Next, net-to-touch monitoring. Okay, auto SMS po to kapag may problema yung network. Automatic magsesend ng SMS sa client kung may problema yung network. For example, yan. Na-detect niya 200 SMS, automatic. Sa level 1, makakasend siya ng notice na ganito. Yan, level 1 message. Next, printer and other settings. Andito po yung mga format, default. Kung ano yung sinet mo dito, yun ang magpapakitang default kapag gumawa ka ng billing. Sample natin. Yan. Okay, may account tayo, may client tayo. Gumawa ka ng billing. Dito magre-reflect yung default settings mo. Okay. Kung sinet mo diyan legal, sinet mo ibang printer. Okay. And pagka billing natin, yun ang magre-reflect na default. Okay. So, yan. Okay, andito rin yung checkbox kapag gagawa tayo ng billing, auto send SMS, messenger, and mail. Pag naka-check yung mga yan, automatic, mag-check na rin yung tatlong box dito. Okay. Anong use nito? Kapag yan naka-check, automatic magsesend ng SMS once na binil mo yung customer. Magsesend din ng mail once na binil mo, magsesend din ng billing sa True Messenger once na binil mo. Okay, next. Another sa printer settings natin is yung auto fill ng invoice number. Okay, kapag wala ang BIR number, dito gagawa na lang siya ng series. Okay, yan. Makita mo sales invoice. Automatic, gagawa siya ng series ng sales invoice. Next. Additional sa printer settings is yung Facebook link. Okay, pwede mo ilagay yung Facebook link mo dito. Kung may website ka, pwede mo rin ilagay yung website link mo dito. Para dito sa button na dalawa, easy access mo lang silang dalawa. Pag pindot mo, lalabas agad yung website mo. For example, Google. Yan. Ilagay ko sa Facebook. Yan, dalawa. Pagka-click ko sa website, yun, lalabas si Google. Yan. Next, account settings. Itong account settings is yung account prefix lang naman. Gusto mo ilagay Zaycore, automatic yung account number ng clients natin magiging Zaycore na siya. Zaycore yung prefix niya. Okay. Next natin, application forms. Okay, dito sa application forms, multi-format print, dalawa format niyan, letter at legal. Okay, pwede kang mag-print ng marami. Depende sa gusto mo. Lagyan mo lang ng number of copies. Preview, yan. Dito po, sa content dito sa application form, pwede mo lagyan ng internet packages. Tapos sa contract service, kung ano yung memorandum of agreement nyo before mag-apply yung client mo. Okay. Next is DTR and payroll. Okay, DTR and payroll. Okay, ilalagay lang po na employee yung ID number nila. Yan. For example, yung akin. Check ko yung akin. Yung akin is 1, 2, 3, 4. 1, 2,
1234, password ko 1234 din. Time in, okay, time in, lalabas sa database yung time in nila. Ngayon, once na time in sila, hindi na sila pwede mag time in sa araw na yan. Okay, try natin. Yan, kasi nga on work status po sila. Okay, ibig sabihin lang hindi madadaya ng employee yung time in nila. So, try natin i-time out. Okay, time out tayo. Okay, natapos na yung time in. So, completed na yung task niya sa isang araw. Okay, completed daily task. Yun nga lang, makikita mo sa time in, time out niya kung nagkulang ba siya sa oras. Okay, so kapag naka-time in, time out na siya at the same day, hindi na rin siya pwedeng mag-time in, time out para dayain yung time in, time in niya. Time in, time out niya. Yan. Dahil po, na-complete niya na yung task niya sa araw na yun. Okay, so hindi po nila madadaya yung DTR nila. Yan. So the next day, dun lang ulit sila makaka-time in kasi wala silang record the next day or the following days. Okay. Dito rin sa settings natin, andyan yung base time in, time out. Okay. Then, kung nagbibigay kayo ng pag-ibig sa employees nyo, pwede nyo lagyan PhilHealth, GSIS, tapos tax, kung nagbabayad kayo ng tax nila. Then, kasama na rin po dyan ang daily allowance. Okay. Ito pong mga info na to, magre-reflect po yan sa payroll ng employee. Yan. Okay, so ito po yung payroll ng employee. So, pwede mo i-print, ipakita sa kanya. Okay, pwede rin kayo mag-search. Yan. Okay. Kung gusto mo i-export yung file, pwede mo export. Yan. Papakita. Pwede mong ibigay sa employee mo. Okay. So, yun lang ang DTR. So, tapos na tayo sa DTR and payroll. Okay, message templates. Dito po, dinagdagan ko hanggang 10 template. Okay, para sa nyan template? Para sa gusto mong isend dito. Via Gmail. Yan. Messenger. Yan. Kasama na rin ng SMS. Okay. Next. Next natin is yung mga basic buttons natin. Client database. Okay, papakita yung database natin. Okay. Andyan na po yung client registration. Gusto mo mag-generate ng maraming client. Then delete, view all clients, view paid clients, mga bayad, unpaid. Okay, view by server, pwede rin. View near due, view client with balances. Okay, pwede mo i-filter yung mga client na may balance. By group, pwede din. Subscription mode, yung mga postpaid at saka prepaid client, pwede mo mapaghiwalay. Then authentication mode. Okay, kung paano yung pagka-set up sa network mo. Next, dashboard. Okay, ito po ang dashboard natin. A number of customers, kung ilang server meron ka. Active clients, yung mga active pa sa subscription. Okay, mga paid, inactive, unpaid, on hold. Kasama na rin yung number of transactions and number of earnings. Dito sa active connection, since hindi tayo connected sa integration, wala talaga magpapakita dyan. Ang nadidetect nitong active connections is yung mga actively connected na PPOE users natin. Okay. Router model, magpapakita din dyan kapag integrated tayo sa MikroTik server. Uptime, makikita mo din dyan kung gano'n nakatagal naka-uptime yung MikroTik server mo. Okay. So, try natin i-integrate yung system natin sa billing natin sa MikroTik. So, ang prerequisite po niyan is make sure na dapat naka-enable yung API services nyo. Okay, yan. Dapat naka-on yung API services nyo para ma-integrate nyo yung billing natin. Kapag yan disabled, hindi nyo maiko-connect yung billing natin. So, ang access din ng integration natin is through IP. Hindi pwedeng MAC, hindi pwedeng DNS. Through IP lang po.
Okay, since ito yung server ko, hindi natin connect, login. So connected na po siya, makikita nyo doon. Pagka open nyo, makikita nyo sa dashboard. Okay, yan, uptime, model, then active connections 0 kasi wala naman akong actively connected na client. Okay, so try natin yung mga function. Delete. Gawa muna tayo ng profile. Try natin. Add. Okay, naka-add tayo dito. Magre-reflect yan sa PPOE profile natin. Okay, try natin gumawa ng account, new. Okay, dito sa authentication, kapag PPOE ang sinelect natin, automatic magre-create siya ng PPOE secrets. Kapag reduce ang nilagay natin, automatic magre-create siya ng PPOE account sa reduce server natin. Okay. Pag ginawa naman natin static o kaya dynamic, automatic gagawa siya ng simple queue for specific static IP address. Ganun din, pag dynamic ang nilagay natin, gagawa siya ng simple queue provided na naglagay tayo ng MAC address dito, automatic yun ang naka-packet mark na MAC address para lang malimit niya yung specific MAC address na nilagay natin. So try muna natin yung PPOE. Test client 234 test. Silver. Okay, try natin auto DC muna. Okay, yan. Check natin if nag-reflect. Nag-reflect po siya. Yan, test silver. Then, check mo yung scheduler mo. Okay, meron siyang scheduler. Okay, so, nakagawa siya ng account. Meron siyang scheduler. So, para saan itong scheduler? Itong nasa taas. Okay, para ma-disconnect yung client natin kapag due date niya na. Okay, kapag due date niya na. Yan, nakalagay dyan yung script. Then, meron din siyang DC notice. Okay. Magsesend siya ng disconnection notice right after na disconnection niya. Meron din siyang reminder before due date. Kung papansinin nyo po, magkaiba yung start date ng disconnection SMS at saka reminder. Okay, kung mapapansin nyo po, December 4 yung due date ng client, pero bakit yung disconnection niya December 9 tapos yung reminder niya November 29? Okay, dahil dito po sa reminder settings natin. Yan, reminder settings natin, nakalagay po dyan disconnection extension 5 days, tapos billing notice before due is 5 days. Ibig sabihin lang yan, due date mo December 4, ang disconnection mo plus 5, so magiging December 9 siya. Okay, reminder mo 5 days din, 5 days pa rin yung reminder. So 5 days, yung December 4 natin less 5 days, November 29. So dyan po papasok yung reminder billing natin sa client. Okay, so yan po ang automation natin sa SMS. Okay, okay, so yan po ang scheduler natin. Try naman natin yung Radius server. Okay, since Radius server ka, need mo i-enable yung Radius dito sa MikroTik server settings.
Okay, ilagay mo dyan yung customer name galing sa Regius server natin. Since admin yung andito, yun po ang ilalagay natin doon, admin. Okay, then login. Pasok na po tayo sa Regius mode. Makikita nyo dito indication sa lower bottom, naka-Regius mode po tayo. Okay, try po natin gumawa ng account using Regius. Okay, since wala pa tayong profile dito, gawa muna tayo ng profile. Okay, Regius Gold 10. Check natin sa Regius if nakagawa ng profile. Okay, so nag-reflect na po yung profile natin. Okay, meron na tayong profile, pwede na tayong gumawa ng Regius user account. Test. Regius test. For Regius. Okay, auto DC. Create. Register. Check natin if nag-reflect. Okay, so nag-reflect po siya. Tingnan natin yung scheduler. Yan. Pati po sa scheduler, auto SMS, auto disconnect, magre-reflect po yan. Okay, so yun po ang Regius integration natin kapag gumagawa tayo ng account. Next, try natin yung static at saka dynamic. Okay. Static dynamic, i-log out muna natin, i-disable natin yung Regius server. Kasi po hindi papasok yung mga PPOE, static, dynamic kapag naka-enable itong Regius server settings natin. Okay, try natin. Test. Static. Static. Password, di na kailangan yan kasi wala namang password dyan. Test. Okay. Pag gumagawa tayo ng static, make sure na nilalagyan natin ng IP address. Okay. Lagay, then profile, register. Check natin sa simple queue. Okay, so nag-execute na po ng simple queue yung account na naka-static. Okay. So nakalagay din po dyan yung target IP address na nilagay mo. Yan. Gumawa na rin siya ng sarili niyang scheduler. So ang ginagawa nitong scheduler na to, kung naka auto change profile ka, iseset niya lang sa lower speed. Kung makikita mo, set max limit 1 MB. So may iseset niya yung speed ng client sa simple queue sa lower speed kapag due date niya na. Kapag naka-auto disconnect naman, ang mangyayari dyan, okay, ang mangyayari dyan, hahanapin niya yung static na filter dito sa filter natin. Yan. Hahanapin niya, then i-enable niya during due date. Ang mangyayari, madra-drop, ibig sabihin lang mawawalan ng connection yung target or source address natin. So yun po ang auto disconnect niya. Okay, same way with dynamic. Try natin yung dynamic. Test dynamic. Gold. Ang ilalagay po natin dito is yung dynamic address ng client.
Since dynamic siya, dynamic address lang po, hindi po pwedeng IP address. Okay, try natin. F4 8E 38 FA 007C. Lagay natin dyan. Create tayo. Okay. Check natin if gumawa ng simple queue. Okay. So, gumawa siya ng simple queue. Okay. So, gumawa siya ng simple queue. Paano naman matatarget yung dynamic? Automatic po, gumagawa siya ng yan. Packet marks. Okay. Packet marks na ang targeted MAC address natin is yung MAC address na nilagay natin. Okay, yan. So, may mangle siya. Yan. Nakatarget yung MAC address natin. Para po ma-limit siya dito sa simple queue. Okay. So, kahit anong server, kahit anong IP address niya, basta targeted yung MAC niya, papasok pa rin siya dito sa simple queue. Yun nga lang, hindi to friendly sa CPU usage ng MikroTik server kasi po mas mabigat siya. Mas maraming mangle, mas mabigat. Okay, same way sa disconnection mode, i-drop niya kapag auto DC, kapag auto change profile, ilalagay niya lang po sa lower speed profile. So next natin, okay, yung mga basic function dito sa context menu natin. New, register dyan. Yan. Status, okay, for example, itong PPOE natin, si test. Inactive ko. Pag inactive ko yan, ang mangyayari sa PPOE account niyan, test. Okay. Pag naka-auto DC on due date yan, inactive ko, mangyayari sa PPOE account niyan, madi-disable. Okay, for example, ang disconnection mode niya is auto change profile sa lower speed. Pag ang nakaset na auto change profile natin is itong due date, yung lower speed sa profile natin, once na sinet mo ng inactive, ang magre-reflect is yung lower speed profile. I-active mo ulit, ang magre-reflect yung main profile. Okay, so yun po ang purpose nito. And then profile, lalabas yung mga client credentials, update, basic lang po yan, delete billing, okay, receipt, yan, sync, okay, maintenance, installation, okay, installation, yan, may installation po tayo. Sync, okay, for example, na-delete yung PPOE user niya sa MikroTik. Okay, pag ni-right click mo, sync mo, babalik ulit yung scheduler at yung user account. Okay, so yan, pag sinink mo, babalik ulit siya. Okay. Yan. Re-reflect pati scheduler. Okay. Paano naman yung mga static, dynamic? Okay, pwede rin ang static at dynamic. Pag na-delete mo dito, babalik po siya. Including the scheduler. Ganun din po sa dynamic. Yan. Sa Reduce, hindi mo siya masisync kasi po
hindi ka naka-reduce mode. Kung gusto mo siya ma-sync, i-connect mo muna yung reduce server natin. Yan. Reduce test, sync mo, check natin kung yun, bumalik yung dinilit natin. Dito natin sync. Yan, bumalik po yung Radius account natin. So next, next is Sync Manager. Okay, so ang Sync Manager natin, kung gusto natin mag-sync sa multiple servers, yun nga lang, ginagawa to dapat naka-offline mode yung billing natin. I-offline natin siya. Pasok tayo, Sync Manager. Sa Sync Manager, magse-select ka lang na server mo kung saan mo gustong i-sync yung mga clients mo. Okay. Dito, pwedeng single server sync. Dito, pwedeng master sync sa lahat ng kung multiple server ang gamit mo. So, check server status. Makikita mo dyan yung server kung meron kang integration. Okay. Single server, try natin dito sa MapLight. Sync natin yung 4 na account. Okay. Okay. So, na-sync na po yung 4 na account. Makikita mo dito, kompleto sa scheduler. 1, 2, 3, 4. Makikita mo din dyan, ito. May dynamic, may static. Check natin yung sa Radius. Yan, ulitin natin, i-delete natin. Tapos i-sync natin. Check natin yung Radius kung nag-sync siya. Okay, so nag-sync siya. So dito sa Sync Manager natin, any authentication mode, yan, pwede niya mapagsabay-sabay lahat yan na i-sync. Okay. Ngayon, kung gusto mong i-sync lang yung scheduler, wala kang pakialam dito sa integration ng PPOE, Simple Queue, Radius, pwede naman. Okay. Sync Manager, yan, connect mo, yan, sync SMS and mail only. Okay, pag sync SMS and mail only, scheduler lang po ang maisisync mo sa server na yun. Yan, makikita mo dyan, puro scheduler, mail at SMS notice only. So wala kang makikitang secret, simple queue or any Radius account. Okay, yan po ang sync server natin. Next natin is reminder settings. Okay, dito po maraming nalilito. Reminder settings. Okay, punta tayo sa reminder settings. Okay, dito po sa client registration, makikita nyo po dito is yung subscription cover. Ano po itong mga numero na to? For example, 77 po yan. Makikita mo pong start date at saka end date ng subscription ng client. For example, nag-start siya ng October, then November ngayon. Makikita mo sa billing nila is subscription from October 7 to November 7. Ganyan po kapag ang subs cover mo is 77. Okay, so malinaw na po tayo dyan. Test. Ngayon, bakit sir 77 yung subscription cover niya pero yung due date niya 8?
Okay? 8. Naka 8 po. Bakit 8? Yan. Makikita mo 8. Kasi po dito sa reminder settings natin, meron tayong due date extension na 1. Okay? Meron tayong due date extension na 1. Kaya kapag, for example, nag-create ka ng subscription cover, 10-10. Okay, may due date extension ka na isang araw, may dadagdag dun sa 10 yung isang araw. Kaya siya naging December 11. Okay, check natin. Gawa tayo account. Yan, right click, billing. Makikita mo dyan subscription cover nya 10-10. Pagpunta mo sa billing, yung cover nya, yung description, November 10 to December 10. Since sa reminder settings mo may due date extension kang isang araw, ang magiging due date mo is December 11. So sir, bakit may expected payment date tayo na December 8? Paano yan nasa-set? Okay, ito po ang settings niyan. Yan. Naka-reminder, makikita mo dito sa pangalawa, payment date and due date difference in days. So, 3 araw, 3 days. Check mo yung billing mo. Makikita mo dyan, December 11, December 8, 3 days ang difference nila. Okay. So, yun po ang use ng reminder settings na payment due date difference in days. 3 days. Check mo yung billing. So next natin is yung near due client reminder settings. So kapag nakaset dito 10 days, ang computation lang nito, for example 28 ngayon, November 28, add ka ng 10 days is ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 December 7. December 7. So November 28 until up to December 7, lahat ng clients mo na may due date within those date, pwede mong i-filter. Okay? So makikita mo siya dito sa, pwede mo silang i-display yung mga near due clients natin. Anong use niyan? Para mabigyan mo sila ng billing ahead of time. Saan? Sa send mail. Yan. May near due tayo dito. Sa messenger, near due. At sa SMS. Kasama na rin yan sa batch billing. Okay? So pwede mo ilagay yung mga near due clients natin. Ganun din sa batch receipt. Okay. So paano yung computation yan? For example, due date natin December 7. So ang near due mo is 10 days. Since November 28 ngayon plus 10 days, December 7, pasok pa rin yung client natin sa near due. So kahit November 28 ngayon, pwede mo na siyang ma-filter, masendan ng billing. Okay? Kasi siya, counted siya sa near due client. In advance mo, ginawa mong 10. December 10. Okay? Since 28 ngayon, plus 10 days, hanggang December 7 lang yung near due. Pag finilter mo, mawawala siya kasi nga hindi siya counted sa near due clients mo. Okay? Hanggang December 7 lang ang near due clients. For example, bukas. So, pag bukas, November 29 to December 8, yan na ngayon ang magiging near due clients mo, yung mga may due date within November 29 hanggang December 8. So yun po ang purpose nito, para ma-filter mo yung mga malapit na mag-due date na client. Pwede mo silang masenda ng billing ahead of time. Okay, next natin sa reminder settings is yung due date extension. Explain ko na to. Scheduler execution time. Okay, itong scheduler execution, makikita mo yan sa empty.
integrate natin. Okay, integrate natin. Makikita mo sa scheduler ng account, yan, within 7 o'clock ng umaga mag-execute yung disconnection notice or reminder SMS. So dyan po natin pwedeng iset kung kailan natin gustong mag-text yung MikroTik natin, mag-send ng SMS. Okay, next. Okay, next. Okay, makikita nyo dito payment status. Okay, paid, naka-paid siya. Bakit paid siya? Kasi po yung due date nya is December 10 pa po. Ang computation po kasi ng paid status natin is due date natin, kapag yung due date natin is ahead pa sa tentative time. Tentative date. Ano yung tentative date? Yung ngayon, ngayon, for example, ngayon November 28. November 28, yun ang tentative date natin. Okay. Since yung due date natin malayo pa sa November 28, yung status ng client natin is paid pa rin. Pero kapag yung due date natin is lapse na compare sa tentative natin, automatic yung client natin mag-unpaid status. For example, 28 ngayon. Okay. Yung due date niya kahapon. Yan, November 7. Automatic po magiging unpaid status siya kasi po lapse na yung due date ng client. Okay, so yan po ang difference ng unpaid at unpaid status. Paid status kapag yung due date ng client malayo pa from tentative date, actual date natin. Unpaid status, na-lapse na ng actual date natin yung due date. Okay, yun po ang difference ng dalawa. Okay, next sa postpaid at saka prepaid. Okay, ang postpaid po, ang subscription na yan, bayad muna bago gamit. Gamit muna bago bayad. Mali. Gamit muna bago bayad. Okay. Ito ang postpaid. Sa prepaid, bayad muna bago gamit. Sige, try natin. Since naka-postpaid tong client natin, makikita nyo dito, yan. Cover niya yung previous month muna, then due date niya kung kailan siya magbabayad, yun ang postpaid. Kita nyo? October 27 to November 26. Then due date niya, dun siya magbabayad, yun po ang postpaid. Gumamit muna siya from October 26 up to November 26, then magbabayad siya sa November 7. Yun po ang postpaid. Okay, ang prepaid, ganito. Prepaid, check mo yung billing, makikita mo dito, due date niya November 27, nagbayad muna siya sa due date niya, then gagamitin niya yung binayaran niya the following month, November 26 up to December 26. So yun po ang difference ng prepaid at postpaid. Okay. So next natin is yung billing. So paano po gumawa ng billing? Okay, billing po, right click lang yung client, click natin yung billing, or pwedeng shortcut key natin dito is Control B. Okay, select mo yung client, i-Control B mo. Okay. Yan po ang billing, Control B. Then makikita mo na yung mga subscription cover niya. Kung may additional charge ka, pwede mong ilagay. Pwede mo din lagyan ng description yung additional charge mo. Inclusive na po dito ang VAT computations, kasi po karamihan ng mga yung iba pong subscriber natin, minsan naghahanap sila ng
formal na form, okay, formal na statement of account, kailangan po included dun ang value added tax. Ngayon, kung ayaw mo maglagay ng value added tax, nasa printer settings po yan, pwede mong iset ng 0. Okay, para wala pong mag-reflect na value added tax. So dito po sa billing natin, okay, sa billing natin makikita nyo, multi-format po tayo sa PDF. Sa image po, iisa lang ang format natin, half bond paper lang po yan. Okay, half bond paper lang po yan. And then ang restriction po dito, image type lang po ang maisesend natin through Messenger. Hindi po pwedeng mag-send ng PDF dahil po nadidetect lagi ni Facebook na threat tong PDF, dinidelete niya. So, kapag magsesend kayo through Messenger, lagi pong image type. Okay, try natin PDF. Meron na dito yung preview. Makikita mo dyan yung client description. Yan. Okay, gusto mo mas malaki, legal. Yan. Included na dito yung sa baba, disconnection date. Okay, kasama na po ang disconnection date dyan. Number of copies, kung gusto mo mag-print ng marami, pwede dito. Okay, try natin mag-bill. Yan. Control B. Okay, integrate na rin natin sa SMS. Yan. Okay. Try natin billing. Pagsabay natin SMS at saka mail. Pag preview, magpapakita lang yung form. Pag bill customer, automatic po maibibill sa customer yung transaction na yan. And magre-reflect po yan sa transaction records natin. Okay. Pag print only, hindi po yan magre-reflect sa transaction records natin. Pre-print lang po siya. Good as printing lang. Kapag print and bill, mag-pre-print ka din at the same time. So, try natin mag-bill. Okay. SMS at mail lang muna. Bill customer. Okay. Check natin yung Gmail. Makikita mo po dyan yung billing statement ng client. Okay. Yan. Check natin yung SMS. Okay, andyan po yung billing statement. Yan. Try natin receipt. Okay, receipt. SMS, mail. Declare payment. Automatic po. Papasok po yan sa transaction. Print, declare, print, and pasok sa transactions. Check natin. Na-email po yung receipt, details. Yan, sales invoice. Okay. Yan. Check natin yung SMS. Okay, so yan po yung SMS natin. Kasama na po dyan yung invoice. Tsaka next due date nya. Next due date nya yan, December 27. Okay, so ganun lang po. Try po natin ang Facebook. Sa Facebook, kailangan muna natin kunin yung Messenger ID. So, saan ang Messenger ID? Punta ka lang sa Messenger.
kunin mo yung messenger ID ng client. Okay, ito. Copy. Right click, update. Messenger link po hindi Facebook link. Okay. So try natin billing messenger. Pag ito pong format natin is PDF, since hindi siya pwede isend through messenger, ang masesend lang po dyan is yung billing details. Bill natin. Check natin. Okay, billing details lang po. Pero kapag nag-image type ka, dyan po masesend yung form. SMS. Yan. Billing natin. Image. Messenger. Yan, billing form. Check natin. Okay, nasend po yung billing form na image type. So yun po ang billing Facebook natin, billing. Sa receipt po ganun din po, kung gusto mo mag-send ng tatlo, mag-send ka, kaso pag pinagsabay mo yung tatlo, matagal po ang sending niyan. Mas maganda kahit pili ka lang ng isa kung anong trip mo. So dito po tayo sa receipt. Okay, ang bago po dito is pay balance, pay only, tsaka subscription receipt. Pag subscription receipt po, once na nag-declare ka ng payment, mangyari po dyan, ma-update yung due date natin to the following month. Okay, pag nagbayad siya, payment receipt 1,500, declare payment, automatic yung due date natin mag-a-advance the following month. Okay, isang mode naman ng payment natin is yung pay only. Pay only is simple as receipt lang po. Ito po wala pong ma-update sa due date natin, pati po sa balance. Okay, gusto mo lang gumawa ng resibo, kahit anong resibo, sample receipt, yan, utang siya sa'yo 5,000, payment receipt 5,000, good as resibo lang siya. Okay, so next is pay balance. Okay, pay balance natin, kung may existing balance yung client natin, for example may 1,000 balance siya, gusto niya mag staggered payment, dito po siya papasok. Pay balance, magre-reflect na po agad yung balance niya. Nagbayad siya 500, automatic po yung balance niya mag-a-update sa 500, mababawasan. Okay, pero yung due date niya hindi ma-advance. Okay, so yun po yung tatlong mode ng creation of receipt natin. Okay, so next next punta tayo sa inventory. Okay, dito sa inventory, kung may mga equipment ka na pwedeng ilagay na gagamitin for installation ng client, for example radio, yeah, supplier price, nabili mo 1,500, benta mo is 2,000, yan, register lang. Okay, pwede mo rin dito ilagay yung installation fee or labor. Example, installation fee mo 5,000. Yan. Okay, lalabas din dyan para pag gumawa ka ng installation receipt ng client, magre-reflect sa materials mo. Yan. Pwede mo rin lagyan ng discount kung gusto mo. Installation date. Okay, installation. Okay, yan. So preview, dyan magpapakita na. Okay, next, expenses. Okay, kapag may expenses ka, magde-declare, magma-minus yan sa earnings mo, mababawasan yung total net income mo. For example, kanina may nagbayad na 1,500, 500, may expenses kang
let's say bayad ka sa PLDT 5,000, declare mo, check mo yung earnings mo, nabawasan ng 5,000 kasi nga may expenses ka na 5,000. Okay, so net income mo is negative 3,000. Okay, next punta tayo sa transactions. Okay, dito makikita yung mga previous transaction ng clients. Pwede mong i-search yan, mga billing reference nila sa form. Ganon din po dito sa client database. Ito po ang search button natin. Yan. Okay. Yan. Ganon din po sa transactions. Yan. Okay, dito po yung mga previous transactions nila. Ngayon, para hindi ka mahirapang mag-search, pwede ka nang mag-direct sa client. Right-click mo lang siya, transaction history, makikita mo na yung payment records niya or billing records. Yan. Lagyan natin ng bill. Okay. Yan, billing records. Lagyan din natin siya ng maintenance. Radio repair. So, magre-reflect ngayon yan sa client record. Okay, so paano kapag i-reprint ko yung mga previous transactions? Pwede po, i-right click nyo lang yung transaction, open transaction. Pwede nyo ulit ma-resend through mail, SMS, messenger, and ma-print. Okay, kung gusto mo export, pwede rin po yan. PDF, multiple format, image, half bond paper. Yan. Letter. Yan po, lalabas na siya. So, makikita mo yung past transactions. Okay, next. Next natin, ito maintenance. Napakita ko na kanina. Kung may gusto kang gustong magpa-maintenance na client, dito mo siya gagawa ng form. Support ticket naman, yan. Delete muna natin. For example, pili tayo ng client. Si test. Yan, account number, status, for dispatch. Ngayon, ito na po yung listahan natin ng mga client na magpapa-maintenance. Okay. Kung gusto mo siyang ma-direct sa maintenance form, right-click mo lang, dispatch to maintenance. Automatic, pupunta na siya sa maintenance form. Mas na ginawan na, repair of radio. For example, update natin. Repair of radio. Yung reason niya. Automatic po, sa dispatch, lalabas na yan sa description. Maintenance charge 2,000, invoice, then declared receipt. Pag declared receipt mo, automatic mawawala na siya sa support ticket. Okay, lalabas na ngayon siya sa maintenance transaction ni client. Yan. Okay. So, sa installation, database ng mga client, mga upcoming client, pwede ka maglagay. Okay, good as database ng client, no? Upcoming clients, yung mga for installations. Okay, so kapag meron ka dito listahan, pwede mong i-direct sa registration. Okay, once na na-register mo na siya, automatic po madidelete siya dito sa for installation database. Papasok na ngayon siya sa client database. Then pag andito na siya sa client database, pwede mo na siyang gawan ng installation receipt. Okay, note. Okay, next.
Next natin is yung mga batch billing. Okay, batch billing, maglagay tayo ng maraming client. Okay, so marami tayong client. Batch billing, yan. Batch billing po, hindi po ito magsesend ng mail, messenger at SMS. Good as billing lang siya para pumasok sa transactions natin yung mga billing ng clients. Ginagamit din to kapag gusto mong mag-export ng forms galing sa batch billing. For example, yan. Batch generate, yan. Format mo letter, all client, okay. So lahat po ng form nila ma-export mo ngayon. Yan. Kung gusto mo mag-send through mail ng batch billing, mag-direct ka sa send mail. Dito ka pwedeng mag-batch billing direct sa mail. Okay. Try natin. Send mail, receipt, latest billing form, legal. Pag send CC po, ito nakikita nyo, send CC, ibig sabihin lang yan send to all ng lahat ng client na andito sa box. Pag send lang, kung ano lang yung selected client, dun lang maisesend yung mga mail na isesend nyo. For example, ito select, send billing to selected client, may sesend lang siya sa selected client. Pag send billing CC, may sesend dyan sa lahat ng client na andito sa box. Same with receipt. Okay. Try natin mag send billing CC, multiple format. Yan. Send billing CC. Okay. So nare-receive ko na ngayon lahat ng email. Yan. Half. Yan. Okay. Next is yung SMS natin. Okay, SMS natin. Make sure na connected tayo via MikroTik. May integration tayo. SMS.
yung port name ng SMS natin dito sa MikroTik kung nasa USB modem, dapat pareho sila sa system. I-check natin system ports. Yan, SMS. Tapos common is channel 1. So try naman natin yung batch SMS. Mobile. Okay. SMS settings mo, channel, yan. Dito po sa SMS, max character lang po na pwede nating i-send is 160. Dahil yun po ang limit ng MikroTik. Okay? Batch SMS tayo. Sample yan. Send billing CC. Okay. Check po natin kung na-receive. Yan. So, naka-receive po yung number ko na mga billing. Yan. Okay. Next. Yan po ang SMS. Okay. Basta pag send CC po, multiple send po yan. Send, single send lang. Okay. Next, messenger. Okay, try natin. Messenger. Messenger. Billing details. Send CC. Check natin. Okay, so naka-receive tayo ng billing. Yan. Okay. Pag form, sa form kailangan muna natin mag-generate ng batch image. Okay. Batch image, generate tayo. Yan, by server. Then, send tayo ng form. Check natin. So, na-receive na natin yung billing forms. Ngayon po dito sa sending ng billing forms, hindi ka makakasend ng form kapag hindi ka nag-batch generate ng image. So, kailangan mo muna mag-batch generate ng image bago ka mag-send ng form. Okay. Next. Ano pa ba? Okay, yung mga transaction records. Sa transaction records, pwede po natin silang ma-export. For example, billing records ni client 1. Okay?
Ikita mo dyan yung mga past billing niya, payment billing niya. Yan. Gawan natin ng receipt. Yan. Payment receipt, makikita po natin dyan lahat ng record niya. Pwede po natin i-send via mail. Yan. Try natin i-send. Or pwede rin natin i-export. Yan. So, na-export po lahat ng transaction records. Try nating i-send via mail. Check po natin. Okay, so andito na lahat. Billing records, maintenance records, receipt, payment records. Okay. Yan po. Payment, billing, maintenance. Okay. So, yun lang po yung basic guide and overview sa bagong system. Okay. Kumpara before kasi nag-store siya ng file sa loob ng folder ng system. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-store kasi pwede mo na matrace yung mga transaction direct sa client. I-open mo na lang, may kompleto na sa details yung mga past transaction, past values na na-encode sa transactions, pwede mong ma-retrieve. Okay. Unlike before, nagkakaproblema sa tracing ng records kasi pag hindi na-generate na maayos yung form, hindi mo siya ma-trace. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-generate ng maraming form para ma-trace. Automatic, pag may record siya sa transaction, pwede mo lang i-open, mare-reprint mo ulit. Okay.